mga coming. So karon ayang karon this is the one of the basics kung mag-programming mo, which is called flowchart, diba? Itong flowchart. So karon kay inyo kay handwritten man ninyo kailangan jud handwritten ninyo So ako kay himo gamit og app para mapadali ang buhay. So itong gyula, let's start. So first of all, kani ato kita niyo sa screen. Mag-introduce ako sa ato ang mga shapes. First of all is kani si oblong or ato ang circle. Muni ang ato ang start. Start na to siya. Muna siya start or stop sa itong flowchart. Muna siya. Sa kamo kung magsugama mo, nagyo na siya start o stop. So next is another shape is we called the parallelogram. Diara. Kani siya used for inputs. In programming, nagyo na siya mga inputs. Dahil ta mag-declare o variable. Declare x is equals to 0 or input y or bisa kaning input y meaning ani bisan kinsa ray maka-input niya o bisa ang user mo mag-input niya bisa unsa nga value bisa unsa nga mga data iyang ibutang diha. Next is ato ang gitawag og declare or tawag na to ang input. Also, ang output pod si parallelogram. Or pwede ba magbuta print, i-print niya ang value ni x ganyan. Next is si kani rectangle. Kani siya dani yung mga calculations like formula, imo ang mga times gusto unsa ka mga formula nimo mga calculations na kadani. Like for example is x plus y is equals to 0 na dani na ka sum is equals to x plus y. Diyan na ka maputang. Next is ato ang kani siya si triangle. Dani ka gitawag na siya og conditional. Conditional. Kani imong if ug else nimo siya. Like for example, sum is greater or equal to 10. If sum is equals ba ni 8. Ano ra? Yes or no. So that's all. Muna si start o stop nimo. Next ni start o stop ni si mong input nimo. Langan so pag input nimo. So may gamito ni mga values. So either nga mag-conditionals na ka or mag-process na rin ka. Either na lang duha dayon. Then unsay gawas nila ani kailangan na kay output then stop. Okay, sample mag-sample ta. So atong gamon kay like simple lang kayo. Kay make a flowchart that calculate the average of 5 numbers. So, sama na to calculate niya ang 5 numbers. Calculate niya ang 5 ka numbers. Muna. Ang average sa 5 ka numbers. So, let's make it. So, let's make it sa okay, hayag na to hayag na. So kani first of all is ato ang
ellipse. So atong gingunan ni start og stop ni siya. Start ni siya. Butang mo start. Kaya ka magsugod, di ba? Start. Next kay 5 numbers man. So meaning natay 5 ka numbers. So ato siyang muan. Kuha ta og parallelogram, align, then stretch at gamay. So sample input x, a, input b, input c, input d, input e. As you can see, gubo atong flow, gubo siya ang tawon. So himo na to ani is ani lang input numbers to A, B, C, D, E. 5 na. So kay nganong kaniya mo ni mga na misunderstood sa uban. Nganong mang anong input na ito inputang? Kanadeng kanade ay 5 di ka numbers like A is equals to 1, 2, 3, 4. Well, in programming, ang importante mo ani is ang user. So alangan po ibutangan nimo dani ang kaning program is para sa user. So mo yung gamiton nimong program nga magamit niya bisan kanusa, bisan unsa. Bisan magamit niya balik mo na siya. So kung si A butangan nimo og 1, kani sila butangan nimo og values tanan. So kung magamit si user sa imo ang program, unsa man, di ka tuloy mo gawa sige like 1, 2, 3, 4, 5, 6 i-plus ra nimo then i-divide og 3. Kung ang user kay ganan po mag-input giya di siya kay input kay na naman daan, di ba? So karon atong gimo is ato jung i-consider si user kay siya may mogamit ani. So ginput ra nato siya kung bisan unsang number nga ibutang ni user magamit nato. Okay, karon butang to arrow. Arrow. Next ani kay ano pa de? Okay, listen to me. Napa de siya napa ni siya ay sumpay. Dahil na po ka mag-declare variables na unsay magamit nimo sunod. For example, kuhaon man nato ning sum ani, di ba? I-plus pa man nato ni. I-plus si A, B, C, D, E. So isulod na to siya variable. So dahil na po ka mag-declare. So si sum, which is ang tawag niya sum, is equals to 0 pa. O pa siya sulod. And also, ibutang mo na to sa ang sum, ibutang mo na to sa average. So average is equals to 0. Ganyan lang. Next, kay mag-process ata. Like ito na ibang plus plus. So, butang ka rectangle. Square man. Rectangle. Rectangle. Dahil na itang butang. Tamo kay magsulat raman mo. So, sulatan lang yun ninyo. Sum is equals to A plus B plus C plus D plus E. Na ang meaning ani is kani mga variables nga A, B, C, D, E, ang plus nilang tanan is imong gibutan ni sum. So ilang plus tanan na sum na ilang mga value og data. So dahil butang mo process ato ang average dayon. Kung man na ka-plus naman ta. So average is equals to sum divide by 5. Kana ra tong process. So ato sang butang to arrow padong niya. Yan. Next ani is ato rang i-display si average. So gamitan nato na parallelogram. Tayo pronounce ani. Sa tulos siya ibutang pwede ra pod print average. Di ba?
or output average. Naputay sini display average. Then so ang sunod is imo dayong naka-display na ta mo itong program. Di buta rin ta og bagong circle na to atong ellipse. Then ato din siyang diretso diya. I-stop na to. Stop. That's how you make a flowchart. So this is our input, di ba? Input. So ang input to ang input. This is our kita na siya terminal. This is our terminal. This is our input. This is our output. This is our process. This is our output, and this is our terminal. Stop. That's how you make a flowchart. So in the next video kay maghimo ta og di na pa atog next video. Maghimo na ta. Maghimo ta og magamit ani conditional, no? Gamit ta. So maghimo ta conditional nga make a flowchart that detect if the person is 18 above or below. Okay, mo na tong program. Mo na tong flowchart gamiton. Gamon di. So first of all, di mo model sa conditionals dayon. Kay napatay bala na nga. Kani. Direta. So let me explain sa inyo ani. So natay mga conditionals, which is kaning equal to kani nga signage niya kay gani duha ka equals. So example niya is kani if A is equal to B, diba? So ang mugawas ani if A equals use ni B, so true siya. So iyang i-run. If dili siya equal ni B, false siya. False. Muna siya ang conditionals. Next is monitor equals to. Remember that. Next guys, si not equals. Okay, A is not equals to B. If dili equal si A ni B, mugawas niya kay true. Kaya ano man, di man siya equal. Sa imong gibutang dani, not equal man. So if A kay dili equal ni B, true siya. Pero si A is equal ni B, false siya. False. Next is ito ang the greater than, mga greater than, lesser than, and tapos siya ay naragyapon na ay equal, silang to. Itong greater than, equal,
greater than or equal. Equals na. So ang imon atong signage ana kay kanimoy lesser than, kanimoy greater than, kanimoy lesser or equal to, kanimoy greater or equal to, kanimoy mura na silang mura na sila. So example, if si A is greater than B, of course true. Pero if si A is less than B, false. Next is A is less than B. If gamay si A ni B, true. Kasunod, if si A dako ni B, false dayon. Kaya dako man siya. Imong gibutanan nimo, bugana ra imong program pa mo ma-true na siya. Para ma-true, kailangan si A ma-equals gamay ni B. Kailangan si A magamay ni B. Naara kaning na-equals ni sample A is less than or equal to B. For example is C16. C16 ba is less than ni 20, less than or equal ni 20. 20? True. Gamay siya. Is if may mo siyang may mo siyang 20, is 20 less than or equal to 20? True. Diba? True siya. Equal man. Pero kung may mga taog siya 21 na, hindi na yun. Pero kung kuha ko na to ni is 20 less than 20, false. False na siya. Hindi mo siya less than. Equal naman siya. Hindi siya less than. This is false. False na. Pero yung butanin mo ng equal, sakto siya. True siya. Diba? Mga itong gamo ron. So karon, hindi mo na itong flowchart. First of all, ito ang terminal, which is itong butang start. Next is itong parallelogram. Saan siya? Dana siya input age. Ang age matong kwaon kay mo matong isukod sukdon ani. First of all, analyze yung problem sa may variables si person. Person kay daghan man kay ng variables, hair daghan man. So sa may pangita ni gyud 18 above or below. So age si 18 atong variable so which is atong age, ang age sa tao. Mura ni pagkasunod dili process kundi imo nang i-diretso na kung sa yung input kay kung sa input si user dako ba siya ni 18 or below. Mura ni butang ni 18 is greater than age is greater than 18. Basta po tako ba ang age mintas ni 18? Tako ba o dili? Mo yang gipangutanan niya sa program nimo, tako ba o dili? So karon, if yes, if true, patandaan niyo true. Dani ato ang T or true. If sakto, go sa dia. Ya pa dong.
Dani si false. So, if true si 18, so mo gawas niya. Then, dayon output ra. Output ra dito. Kung yan nga problem, output ra. So, yung mo gawas is the person is above 18. Kung true siya. Next is if dili taas yung edad sa 18, ang magawas niya kay below 18. So ang pagkontak nganero kani kita ni nginaon siya pagsulat. Naha nginaon siya sa conditional. Kung mag-drawing mo gid mo. Mo yung first lessons ngani mo. Yan yung first lessons. Mabutang tag-araw ro. Diha. Ano to na? Pagkuman ana, i-n na din mo. Kaya wala naman kailain. Kailain yung butang. Butang tadiha. Butang tadiha. Stop. So, nakahimo na tag flowchart nga maka-detect og 18 above. So, example, ang gi-input sa user, kay user yung gimagamit sa yung program, gi-input sa user kay 13. So, start. Gi-input sa user ang 13. Butang siya diya. Pagkuman, is 13 greater than 18? No, di siya greater. So, false. Yang igawas, the person is below 18. So, stop. Agad, bali atong araw. Na if ang user kay mag-input siya og 15 is 15, input niya si age is which is 15, dahil siya padong age ang 15 ba greater ba ni 18? False gyapon. So below 18 ang person. Stop. Pero ang butang taog 90 is 90 greater than 18? True. The person is above 18. Pagawas na gi-output, then stop. Simple kayo. Super simple and also dali ra masabtan. Atong flowchart, diba? So, that's all. Thank you. Share to your classmates and also try on your own. Okay? Bye.